nga yung pagkain na masangsak ang amoy pero napakasarap naman kapag naluto. Subukan mo na bang makapagdinis ng ganitong laman loob? Siyempre, uunahan ko na kayo, hindi nga ako ang maglilinis dyan, kundi itong asawa ko, o diba? Ang unang process nga niya inugasan nga muna niya at pagkatapos nga itong bituka naman ang kanyang ginupit-gupit. Ito nga karumi ang kaloob-looban kaya dapat talaga lilinisin natin yan maigi. O diba nakita niyo yung mga ebek ng mga baboy? Mas okay talaga yung sarili mong pagluluto dahil nakikita mo nga kung paano nga linisin. Habang nagbibideo nga ako dyan mga mas talaga namang hindi ko nga maiwasan na maamoy nga ito. Dahil talaga namang mabaho nga talaga. Pero sa totoo lang wala naman talaga akong pakialam sa amoy dyan dahil paborito nga namin yan. Napakahilig din kasi namin talaga sa laman loob, sa mga dinuguan, iho-iha, mga ganun. Pero pagdating talaga sa iho-iho mga mats, medyo nadala na nga talaga akong kumain. Dahil isang beses nga talaga naman nag-LBM nga ang Mami Franz nyo. Dahil siguro nga hindi pa masyadong malinis yung pinagbilhan ko nga ng bituka. Kaya ang ending ay yun, maghapon sa CR. O siya mga mats, mabalik na nga pala tayo dito sa video. Bali 3 beses nga pala yan hinugasan ng asawa ko hanggang matanggal na nga niya itong mga dumi-dumi. Hindi ko nga lang din nalaman mga mats na mahirap nga pala talaga maglinis nito ay hindi pala talaga biro. Dahil bukod sa matrabaho nga ay talaga namang hindi nga kaaya-aya ang amoy nito. May tawas nga pala tayo dyan pero hindi natin yan ilalagay sa kilikili ha. Bubudbud natin lahat yan dito sa laman loob dahil pampatanggal nga daw yan ng lansa at saka ng masangsang na amoy, sabi ng asawa ko. Ganito rin ba kayo maglinis ng laman loob mga mats? Paki-comment naman. Mga nagtatanong din kasi sa mga nakatikim ng paklay na asawa ko kung paano nga daw magluto niyan, talagang panoorin nyo nga hanggang dulo dahil gagawin natin yan for today's video. Lipat ng asawa ko sa kaserolang malaki dahil nahihirapan nga daw siya dito sa bilaong maglamas. Hindi ko nga malaman dyan kung naglalamas ba talaga siya o nagkukusot dahil parang naglalaba nga itong kamay niya. 3 o 4 na beses nga yan hinugasan ng asawa ko para talaga masiguradong malinis nga itong kakainin namin. Inamoy-amoy ko pa nga yan para masigurado nga na wala na talaga siyang amoy. Dito naman tayo sa kailangan ng pasensya. Kailangan ng pasensya dahil kailangan nga itong pakuluan na matagal-tagal. Sa isang kaserola, naglagay na nga pala kami dyan ng tubig tapos ng mga rekado. Katulad nga ng sibuyas, bawang, pamintang buo at laurel. Pagkatapos naman, naiisasalang na nga natin dito sa kalan at hayaan lang natin yung kumulo na kumulo hanggang sa lumambot na nga yung mga laman loob. Sa isang oras mahigit nga din namin yung pinakuluan at pagkatapos eto nga yung asawa ko nagisa na at hindi na nga ako tinawag. Akala niya hindi ko na siya bibidyohan. Nang matapos na nga siya makapagisa ng mga rekado, isinunod naman niya tong hiniwang laman loob. Napakabilis na nga nitong dahil napakuluan na nga to kaya gisa-gisa at talagang tamang timpla na nga laang. Halu-haluin nga laang yan ng bahagya at pagkatapos maglalagay na dyan ng mga pampalasa. Para nga may sipa tayo ng anghang ay naglagay na nga kami dyan ng sandamakmak na sili. Dahil mas masarap talaga ito kapag talaga naman napakaanghang. Nagbudbud na rin pala siya dyan ng dahon ng sibuyas kahit konti para may lasa-lasa na. At pagkatapos na naman ito for dahan ang person. Para rin kumapit ang mga lasa at lahat ng rekado sa isa't isa. O diba sana all kumakapit. Sinunod naman ng asawa ko ilagay dyan yung toyo ko. Kaunting toyo lang ang ilalagay nyo. Huwag masyadong marami dahil hindi naman ito adobo. At hindi rin pwedeng mawala itong Knorr seasoning dahil isa ito sa nagpapasarap talaga dito sa ating magiging lutong paklay. Dati kasi hindi nga kami naglalagay niya. Pili nga may nakita yung asawa ko dito sa kusina namin. Tinaray nga niyang lagyan kaya ayun talagang sobrang sarap at nakadagdag nga sa lasa. Kapag lagay na rin pala siya dyan ng pamintang durog pero hindi ko nga lang nabidyohan. Asya mga mats, kain po tayo. Ito po yung lutong Bisaya na paklay. Salamat, bye!